Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa'adat al-Mufti Syekh Abdul Rauf Makawan wa Sa'adat Raisi Wizara Abdul Rauf Makawan. Ajaran ya, kita wasali guru yang akan kita kabla aku layak umum saya. Sa'adat al-Masyayikh al-Munasab Syekh Rahman wa Syekh Abdul Qadir wa Syekh Nasruddin wa Mamba'dahu Syekh Ibrahim Amanuddin wa al-Akh Syekh Muhammad Taib wa al-Masyayikh semamana la azkur fardan wa yumna'atihuna representatives from different ministries nandito akala nila tuloy-tuloy na magkakaroon. And of course, all of our guests here with us today. Ang rule ko po dito, my rule is to speak as support message. I think dahil wala dito si Chief Minister, yung kinunihan akong al-hadis lima fa'ala hukumat azali musa'adat misla hadhihi al-munasabah. Ito pong gobyerno natin habang sa Morococ nagsimula nito way back 2019. At first na namunod sa atin, our Amirul Mujahideen. Siya po ang pinakaunang chief minister natin na first platform of his administration ay based on moral governance. Al-hukm al-akhlaqi. So ngayon, ramdam pa rin natin ang lahat ng mga efforts na ginagawa niya at mga kanyang kasama to push and implement moral governance. At sinusuportahan niya lahat ng mga agency upang maalay doon sa sinasabi natin na moral governance. Kaya hanggang ngayon, damdam pa rin natin ang mga effort na yun. Through madaris, nandiyan ang ISAL na almost all qualified umasa sa examination ng asalis natin ay included doon sa ISAL programs. Sa dalawang IFTA, ganun din, meron din mga researcher na tawag natin ay IFTA jurists from all over the regions na nakaka-participate in pushing the mission of Darul Ifta.
At patuloy yan na sinusuportahan ng ating gobyernong Bangsamoro Region. At marami pong mga ibang infrastructure na ginagawa ng ating gobyerno from 2019 hanggang ngayon. Mga mosque, mga offices, para sa ating mga ulama, para sa ating mga teachers, para sa ating lahat upang ma-institutionalize ang operation ng ating gobyerno na based on moral governance. So, I appeal to all of you na isama na natin sa pag-welcome sa Ramadan yung mga panalangin natin, kadahiyan sa lahat ng ating mga leaders from our former ministers, chief minister, yung mga minister na natin, lahat ng mga leader ng Bangsamoro na nagsisikap upang institutionalize ang gobyerno natin. We thanks very much to Allah subhanahu wa ta'ala na we are here purposely to welcome the very sacred coming of month of Ramadan al-Mubarak. Pagdalunin nito, I hope meron po tayong reward from Allah subhanahu wa ta'ala. Our presence here is not just a presence na nag-uupo tayo, but I am sure that Allah subhanahu wa ta'ala will give us reward. Because we are here to manifest that we are very happy and very pleased to welcome this Ramadan 2026. Alhamdulillah. Noon nagsimula na tayo mag-pray na Allahumma baligh na Ramadan kama badagta na sapan. At doon hatta al-an hatta ya'ti shahru Ramadan ay nahnu nuwasil du'aan. Patuloy na prayer natin hanggat the first Ramadan. Kapag nakita ang Ramadan ay February 17, that is declared by Darul Iftar. We have coinciding by February 17. Dahil we are here to welcoming the month of Ramadan, ay siguro ang topic ko ay support, needy support, ay isa sa mga hingi ko sa inyo lahat to make yourself ready. Parang we make ourselves serve to make our mindset na ito po ay beginning, bidayatul isti'adat. Mama al-isti'adat laka khutbah wadi'ah laka ru'yah wadi'ah an tutabdikaha khilala hadhihi Ramadan. Hada huwa al-isti'adat wa hada huwa al-istiqbal. Ito po yung meaning ng welcoming Ramadan. To mindset ourselves, make ourselves ready, at iniisip at ini-examine what is your area of weakness,
what is your strength? And how can you survive with the challenges we are facing now during that Ramadan? Kasi sigurado ako na marami tayong dapat labasan ng mga temptation. So, we touch the iftar very much na ngayon pa lang they invited us here para makisali nila tayo sa kanilang preparation to make this Ramadan live, to make this Ramadan interesting to all of us, especially the entire Bangsamoro people in the Bangsamoro region. So, pasalamatan natin sila. We thank Allah on behalf of the Parliament. And since na kung hindi makakadalo si Chief Minister, i-include ko na in behalf of his administration, we thanks to Darul Iftar and the entire officers of Darul Iftar and even different ministries and members of the Parliament who are willing to manifest their support for this coming of very sacred Ramadan for all of us. With a prayer na ito po ang Ramadan nito ay contributed to remind us yung hardship na dinaanan natin bago natin nakuha itong Bangsamoro government. So therefore, mag-state ang basis ko in two things. First, I would like to remind all of you na itong government ng Bangsamoro ay nakuha ito through sacrifices. At meron maraming nagsasabi na sayang yung gobyerno ang nakakahawak ay hindi nagsasacrifice ay nakuha ito sa sacrifices. But I'm telling you, that's not true. That's not true. Hindi po tama. Laysa sahihan ang nakukumahan nalaan in tabla ila aidi amilin laysu min al-mujahidin. Adalah hukuman ala aidi al-mujahidin. Wala syai atagayya munzu an bada'a hukumat Bangsamoro illa tabadul al-arwasa. Walakin hukumat bidalihi mazala biyadi al-mujahidin. Wa ala hadha salat arju an takuna Bangsamoro khilal hadhihi Ramadan khilal syuhurina bil masaib bitahadiyat yumkinuna an natazakkar at-tahaddiyat allati salaknaha wal masaib allati hadayna min khilal sanawat kunna fi marahil jihad hatta wasalna ila hadhihi al-hukumah. Wa idza aradna an nastadima ila hadha al-waqt arjukum alla tushariku fi intisar al-fitnah. La tushariku fi ta'yid al-fitan hatta yatafarraqa hukamna hatta yatanaza'a ikhwanuna
لأن هذا نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى وأخذنا بالاتحاد والتعاون. Sinabi sa Surat Al-Anfal, La tanaza'u fatafsalu wa tadhhaba rihukum. Huwag kayo don't make yourself divided because your strength, your power, everything will be lost. Alam niyo, yung mga statement na walang reality ay purposely to divide the Bangsamoro and purposely to damage the Bangsamoro government. And end of the day, the result is pagsisi. Pagsisi. Alam na natin ang maraming narration na hindi naman totoo, pero you can get the lesson from there. Isa sa mga narration, hindi ko alam kung ano na, isang through three brothers na established their kingdom because nagkaisa sila. At noong gusto ng isang tao sirain yung kingdom na nila, he started to make rumors para mag-away-away yung ano. And finally, in short, to make the story short, and finally, nawala sa kanila yung kingdom na rin nila because hindi nila i-allow isa sa kanila mamumuno nung kingdom na nila. So, the story repeat itself kahit saan ka babasa ng aklat ng mga previous kingdom and previous authority government, wala kayong mabasa ng mga first united people na nasira yung kanilang agenda for their people. Pero yung mga tao na nag-away-away dahil sa mga rumors, in the end, hindi lang nagkahiwalay, kundi patayan pa ang resulta. So think about that na situation. We have this Ramadan to remind us how important the unity, peaceful, pagkakapatid, everything. Because in the Ramadan, bawal ka magpakbay. Bawal ka magipag-away. Bawal ka sa mga conflict among your brother Muslim. So think about it. What does it mean? Ang meaning niya, pinipilit ka, tinuturuan ka, hinigayat ka ng Allah subhanahu wa ta'ala na make yourself peaceful ang ating heart. Na tayong pili-awain. At in reality, Allah encourages us to recognize the mercy of our brothers. Yung kanilang mga opportunity, you should recognize and thank with them. Hindi mo pwede na mayroong kang kunting head. See, you can go out of the highly character na tinuturo ng Allah subhanahu wa ta'ala. This Ramadan will teach us taqwa, gaya ng sinabi ng ating magiging na mufti. It will teach us taqwa.
will teach us how can be kind. The Ramadan encourages us man aftara man qaddama iftaran li ahad khilal Ramadan falahu jaza. Hada ma alaman al-Quran wa alaman Rasulullah Karim. Itu po yung teaching na tinuturo ng Ramadan sa atin ay pagpapakain sa iftar para you express your kindness, yung mercy na binigay ng Allah to share with our people. Kahit may pagkain pa siya sa Saudi, sa Makkah, sa Medina, alam niyo, marami sa atin na nagpaplano magpunta doon this Ramadan because we want taste the mercy of Islam. Doon kahit wala ka pera, in iftar, ang tao doon, aarawan nila, they are competing each other to collect yung mapakitaran nila doon sa place na mapapakitaran nila. Sana sa ating dito sa Bangsamoro Government ay may plan tayo magpapakita sa mga ating constituent, sa ating mga brothers, ating mga needy people around the Bangsamoro Government. Not only here in the compound of the government, kundi everywhere in the Bangsamoro region. Pwede natin maakot. I think pwede ang gawin Islam magpapacilitate ng mga Islam even in the remote areas in different provinces. Kasi your presence with there is baka pwede, and then yung mga ministry, mga MPs, gusto magpapaita, ay pwede i-gather sa tao kita sa isyo na nito. Kasi ang usapan nito support. Pwede na nila pwede na nila i-channel sa mga ating neighbor kita yung mga collected, mga anong kaya natin ipaabot sa mga constituent natin sa different provinces. Because malaking biyaya, malaking reward na makukuha natin diyan. Ito sa Kumpao, I heard na lahat ng mga ministries ay nagpo-prepare na for that purpose. Kami sa Parliament, inaayos na namin ang mosque yan. And doon sa Turibon, knowledge and the chief minister na umuna sa pag-renovate or the preparation of Ramadan. Pero dito sa Parliament Mosque, hindi namin na kaya i-renovate. But ang gagawin namin, after Ramadan, we will renovate the mosque para gawin din namin ang pinakamalaking mosque inside the compound of the Bangsamoro Government. Ang mag-sponsor yan, kasi maganda naman ang image ng mga kabutihan para hindi naman sabi ng mga others na wala namang ginagawa ang government or the religious sector. Gagawin ng Parliament ang pinakamalaking post yan. Paano may ihaba na malaki at parang art ng Turkey Mosque. Yung alam niyo yung art ng mosque. So, right after Ramadan, the Ihaha will come to build a new mosque. Pero this time during the Ramadan,
sasakabi natin na yan pala ang gagamit natin. Maganda naman. Blue mosque can get this parliament mosque. Hindi mo ba alam na meron kaming mosque dito? Meron kaming mosque dito sa parliament. At ina-arrange na namin to support the Darul Ifta, ina-arrange na namin na during the office times ay mag-imbita po kami ng mga lecturer na magbigay ng lecture before prayer. At every Saturday, magkaroon po kami ng symposium para sa mga parliament officers and staff. At mag-imbita po kami ng mga expert na lecturer. Maybe we can through to Darul Ifta na sila magbigay sa amin na mga guwapo na mga lecturer. Sayang yung hindi guwapo, hindi makasali. Pero wala namang pangit. All of our lecturers are mga guwapo. Huwag kayong malungkot. Wala nang pangit sa bangsa mo. So that's our support to the Darul Ifta. We maximize. Kung gusto ninyo mag-iftar, we offer the iftar every iftar. From one day to end of the day, end of Ramadan, may iftar kami dyan sa loob ng mosque before Maghrib. Don't worry, we are providing a food na very tasty and very healthy. Yes. So, siguro the other boss bayahin na. Kasi kami kumakain rin sa utos, sumusunod sa utos ng Darul Ifta. So, other purpose na ginawa namin ay we set the seminar of the imams. Ito pa gusto namin na i-mention ito because it is a work of our Chief Minister in support. Ma-institutionalize ang imam dito sa Hikayat. So, we commit na magpapatahi ng group of imam na kasi hindi pwede na magbuwa ay naka-reserve na so na hindi decent na gamit. So we try make our brother na kapag nagpupunta sila na we respect because it present the image of real alim na nagkagay sa mga tao natin. Yun ang purpose. At not only that, I think it's a beginning na ma-institutionalize na natin ang Darul Ifta. Actually, I mentioned to Chief Minister na baka gawin natin ang Darul Ifta na covering all religious affairs na diyan dadaan ang mga sweldo ng religious workers. So, you know, what I mean, baka we can in the future, all the imam and muazzin na may sweldo na sa entire bangsang Rungkaw na. Panalangin mo, with the coming of Ramadan, sana yun ang resolve ng mga panalangin natin na we support the Darul Ifta on the mission to centralize all the bawal. Kasi meron naman tayong lubi na tao pero hindi pa institutionalize. So hindi po pwede ilagay yung mga sweldo ng mga only things that can be possible through Darul Ifta na sila yung magsusweldo. So kung sabihin na natin na ang reason ay sila yung mga mufti sa mga different mosque. Di ba? Kasi sila man tinatanong, di ba? Sila man tinatanong. So, since na sila yung tinatanong sa every mosque na may client, so they are qualified to be paid monthly.
na nakaya natin before coming on Bureau of Government ay aswetuhan ang ating mga imam at muazzin at yung nagkiklin sa masjid. Kasi dapat naman na we support the most arrangement because that is house of our prayer, house of Allah subhanahu wa ta'ala. And sana mostly more maganda yung mas maganda yung kasiya ng aking mga mosque kasi siya lang o bahay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Diba? So imagine it is a house of Allah. It is a direction of all Muslims 5 times a day. Eh bakit hindi mo gawin? Mostly more arranged at more maganda ang pagka-take care of our mosque. That is really a mission of this government through moral governance na led by sa ngayon, our Chief Minister Dr. Rauf Magagawa. Yan ang sikapin natin at pagtutulong-tulungan natin. At let us start during this Ramadan. Matanaw na natin na wala tayong pera marami. But we can really say to take care of our mosque. More clean, more arranged, at yun pa yung magagandang kung para lahat ng gusto matulog ay kung matulog. Anyway, yan ang practice ng mga tablig. Pero hindi naman ang tablig. At lahat ng hindi na siya. At hindi po ako kawalis. Ito, hindi po ako tablig. At lahat ng hindi po ako siya. At hindi po ako kawalis. Yun. Para sa kaalaman ng lahat. Doon sa best of hindi ako nag-response, Hindi ako nag-response. Because that not correct area to response. Gusto ko na sabihin sa rin ngayon na hindi pa ako na-change hanggang mula office. Diyan naman nasalamat hasil. Hanggang ngayon, ganun pa rin ang nakita ko. At hindi po ako Shia, at hindi po ako Tabligh, at hindi po ako Khawarij. Pero bahala namin mag-judge. Hindi kayo naniniwala, up to you because everybody has freedom to decide. Yun ang sinasabi ko ay hindi po ako Tabligh, hindi po ako Shia, at hindi po ako Khawarij. I'm still the Aqeedah of Ustaz Salamat Hasan. I think marami naman sa inyo nakakilala sa akin dito. Ang only things na nabago ay wala akong palabas ng makakalit. That's the reality. Kasi during the time, alam na nila sino nagkaroon sa akin. And then, pero yun na ang na-change. But I think hindi mo na kailangan i-explain. But in reality, hindi naman tama na magbaba. Magpasorgit din na. Pero ito ang reality na change. Baka ilang yun o ganyan naman kasi nakipupo naman. So, para hindi na mahaba ang subordinations, let me congratulate all of us here. At masasabi namin ay during the Ramadan Parliament Office we support the management na nag-handle, nag-administer ng musabaka during the entire Ramadan year. So masahan lang ninyo ang support namin any pupusan. Kung merong si Chief Minister na ibigay, baka kaya din namin ibigay sa Parliament. Baka kaya din namin. So, huwag niyo kami i-isolate. Nasasabihin ninyo, huwag na natin huwag na tayo mag-solicit dyan sa Parliament kasi siya yung speaker na.
Joke lang ng gusti, joke lang. But in our commitment namin, let us with you in all activities during the Ramadan. Kahit hindi namin kaya magpunta dito, but assure you, we are assuring whatever you need, ay habang kaya namin, ay we shall provide it. Yun ang assurance. So, let go your mission during the Ramadan, and the Parliament office ready to support you, and we are always behind you para success ang mission natin during the Ramadan, during this Ramadan. Kung after Ramadan, ano na kaya natin yun eh. So we pray to Allah subhanahu wa ta'ala forgiveness sa mga shortcoming natin. Kasi kahit kaano ka committed, mayroon pa rin shortcoming. Wala namang perfect. Wala namang tao na 100% na marirealize ang gusto niya. Because Allah always there na siya ang masusunod, siya ang powerful sa lahat. So sa atin, nag-commit po tayo, inuwagikan, but after all, resort, dipindi pa rin sa ano na ibigay ng Allah na permission sa'yo. So, congratulations on behalf of the Parliament, the Chief Minister Office, the entire Bangsamoro government. We express our very high level of support sa Dago Ifta and whoever yung na-partner natin ng mga ulama associations, may atong ulama, Office of the Wali, Madaris, everybody, every agency. We extend our highest level of appreciation to Dago Ifta and all of you here na umano because nandito po kayo to express your support to this coming Ramadan Mubarak, and hopefully after Ramadan, ourselves, everything will be accepted in relation to ibadah, and everything forgiven by Allah subhanahu wa ta'ala sa mga kasalanan natin, at we can start after Ramadan as parang bago pa pinanganak na wala man talagang kasalanan. Then, maabot pa rin natin ang next Ramadan na 2017. Salamat po sa lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shukran for your support.